Magandang araw. Pag-aaralan natin ngayon ang kayarian ng pangungusap. Tatlong kayarian ng pangungusap ang ating aalamin ngayon. Ang mga ito ay payak, tambalan, at hugnayang pangungusap. Aalamin din natin ang apat na uri ng payak na pangungusap. Ang payak ang simuno at panaguri, ang payak ang simuno at tambalan ang panaguri. Ang tambalan ang simuno at payak ang panaguri. At ang tambalan pareho ang simuno at panaguri. Ang payak na pangungusap ay pangungusap na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan lamang. Ito ay maaaring may payak na simuno at payak na panaguri, na ang ibig sabihin ay iisa ang pinag-uusapan at sinasabi tungkol sa paksa. Halimbawa, si Daisy ay gumagawa agad ng kanyang mga gawain. Iisa lamang ang pinag-uusapan dito, si Daisy. Iisa lang din ang sinasabi tungkol kay Daisy, gumagawa. Ang isa pang uri ng payak na pangungusap ay pangungusap na may payak na simuno at tambalang panaguri, na ang ibig sabihin ay iisa ang pinag-uusapan, ngunit may dalawa o higit pang sinasabi tungkol sa paksa. Halimbawa, si Pepe ay maagap at maayos sa paggawa ng kanyang mga gawain. Iisa lamang ang pinag-uusapan dito, si Pepe. Dalawa naman ang sinasabi kay Pepe, maagap at maayos. Ang payak na pangungusap ay maaari ding may tambalang simuno at payak na panaguri, na ang ibig sabihin ay dalawa o higit pa ang pinag-uusapan, ngunit iisa lamang ang sinasabi tungkol sa paksa. Halimbawa, sina Daisy at Pepe ay seryoso sa kanilang pag-aaral. Dalawa ang pinag-uusapan dito, sina Daisy at Pepe. Iisa lang ang sinasabi sa magkaibigang ito, seryoso. Ang isa pang uri ng payak na pangungusap ay tambalan ang simuno at tambalan ang panaguri, na ang ibig sabihin ay dalawa o higit pa ang pinag-uusapan, maging ang sinasabi tungkol dito. Halimbawa, sina Daisy at Pepe ay palaaral at palakaibigan. Dalawa ang pinag-uusapan dito, sina Daisy at Pepe. Dalawa rin ang sinasabi sa kanila, palaaral at palakaibigan. Muli, isa sa kayarian ng pangungusap ay payak na pangungusap. Ito ay may apat na uri. Ang payak ang simuno at panaguri, ang payak ang simuno at tambalan ng panaguri,
Ang tambalan ang simuno at payak ang panaguri. At ang tambalan pareho ang simuno at panaguri. Alamin naman natin ang katangian ng dalawa pang uri ng pangungusap, ang tambalan at hugnayang pangungusap. Upang maintindihan natin ng mabuti ang tambalan at hugnayang pangungusap, alamin muna natin ang kahulugan ng sugnay. Ang sugnay ay pangkat ng mga salitang may simuno at panaguri, ngunit bahagi lamang ng pangungusap. Ang dalawang uri ng sugnay ay sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Ang sugnay na makapag-iisa ay maaari ding tawaging malayang sugnay o punong sugnay. Ito ay bahagi ng pangungusap na may buong diwa, kahit ihiwalay sa pangungusap. Ang sugnay na di makapag-iisa ay maaari ding tawaging di malayang sugnay o katulong na sugnay. Ito ay bahagi ng pangungusap na hindi nagbibigay ng buong diwa kapag nakahiwalay sa pangungusap. Balikan na natin ngayon ang kayarian ng pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay pangungusap na may dalawa o higit pang buong diwang magkatimbang na pinagsama. Pinag-uugnay ang mga kaisipang ito ng pangatnig o ng tuldok-kuwit. Katumbas ng isang sugnay na makapag-iisa ang bawat buong diwa. Ang ilang pangatnig na ginagamit para sa tambalang pangungusap ay at, datapwat, habang, ngunit, o, pati, pero, saka, samantala, at subalit. Halimbawa, mahabang oras ang inilalaan ni Daisy sa kanyang pag-aaral. Subalit, tinitiyak niyang may oras pa rin siya sa paglilibang. Ang buong diwa o sugnay na makapag-iisa rito ay ang mahabang oras ang inilalaan ni Daisy sa kanyang pag-aaral. Isang buong diwa rin o sugnay na makapag-iisa ang tinitiyak niyang may oras pa rin siya sa paglilibang. Ito ay pinagdurugtong ng pangatnig na subalit. Maaari din namang sa halip na pangatnig ay lagyan na lamang ito ng tuldok-kuwit sa pagitan ng salitang pag-aaral at tinitiyak. Ang hugnayang pangungusap naman ay pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Ito ay pinag-uugnay ng mga pangatnig na nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga o kahihinatnan tulad ng dahil, kahit, kapag, kaya, kasi, kung, nang, pag, pagkat, para,
sapagkat, at upang. Halimbawa, pinagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral dahil alam niyang para sa ikabubuti niya ito. Ang sugnay na makapag-iisa rito ay ang pinagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral. Ang sugnay na di makapag-iisa naman dito ay dahil alam niyang para sa ikabubuti niya ito. Ang pangungusap na ito ay may ugnayang sanhi at bunga. Ang dahilan kung kaya niya inaayos ang kanyang pag-aaral ay sapagkat alam niyang ito ay para sa kanyang ikabubuti. Hindi natin lubos na maiintindihan ang sugnay na ito kung hindi nakakabit sa naunang sugnay. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!